Alright, homemade pansit. Eto na guys. Yung pansit na to is binili ko lang sa palengke. Yung mga nabibili naka-repack na pansit. Tapos bumili ako ng cauliflower, carrots, at sayote. At siyempre, inisa ko siya sa manok. Ang sarap nito guys, grabe, napakasarap. Nung bata kasi ako, ganito na nakasanayan kong luto dito sa probinsya namin dahil nahusog noon yung mga nagtitinda noodles, kaya laging ganyan niluluto ng nanay ko. Kaya ngayon namimiss ko, ay nagluto ako. So ito na step by step. Naglagay tayo ng sibuyas sa mantika at saka bawang. Ngayon itutustayin muna natin siya ng ganyan. Yung konti lang yung pagkakatusta niya, yung hindi masyadong sunog. At kapag naging ganyan na yung texture ng sibuyas, ilalagay na natin yung manok. So napakalaga sa manok yung pag nagigisa tayo, yung pangsawag natin sa manok is kaya piniprito muna natin ang ganyan kasama ng mga condiments para mawala yung lasa niya. At the same time, para yung lasa o yung aromatics natin is manhot doon sa mismong karne ng manok. Ayan. So tutustayin muna natin siya ng ganyan habang piniprepare natin yung ibang mga ingredients. Nasa mahinang apoy muna. Kapag nakita na natin na medyo naluluto na yung manok sa mantika, doon natin ilalagay yung mga gulay. Ayan, lalagay natin yung sayote at carrots. I suggest kung nagluluto kayo, mas maganda, hiwain nyo na dapat lahat ng pasok para dire-diretso na yung pagluluto. Para maglalagay ka na lang para nakaprepare na lahat. Tapos maglalagay lang tayo ng tubig. Konti lang muna. Yan. Mga 2 baso. Pansyahin mo na lang. Basta konti lang na tubig. Hindi masyadong maraming tubig. Pagkatapos niyan, at ngayon maglalagay tayo ng nor cubes. Ayan. Tapos, sasabay na natin dyan yung cauliflower. Kasi, para pag kumulo yung yung gulay, sabay-sabay na silang lalambot. Yan. Mas mabilis kasing lumambot yung cauliflower kaya hindi ko sinabay kanina. So, ginisa ko muna ng konti yung carrots at saka yung sayote. Tapos, sunod yung cauliflower. Ngayon, pagkatapos niyan, tatakpan natin, palalambutin. Muna natin yan na para-pareho. Yung hindi masyadong malambot, yung sakto lang. Para kapag nilagay na natin yung noodles, hindi siya masyadong malambot, di ba? Para naman sa pampalasa, maglalagay tayo ng isang pack ng Mamacita's oyster sauce. Ang sarap ng oyster sauce kapag ganyan. Pagdating sa pansit kasi, oyster sauce yung pinakamagandang partner na pampalasa. Pwede rin naman patis. Pero mas maganda yung oyster sauce kasi yung linamnam ng oyster nandiyan. Tapos meron na rin siyang alat. Saka yung nilagay natin kanina ng nor cubes. Yung nor cubes kasi medyo may lasa na rin yun eh. Medyo may lasa na rin na mahalat. At saka yung linamnam ng manok nandun. Kaya huwag mo nang lalagyan ng asin or patis kung meron ng nor cubes at saka oyster sauce kasi mahalat na rin yung nor cubes. Magiging mahalat lalo yan kapag ganun nilagay mo, dinamihan mo pa. Dapat oyster lang at saka nor cubes. Tapos yan, nilalagay na natin yung repolyo. Yan. Tapos aluin natin ng ganyan, nilalagay natin sa itaas yung nasa ilalim para hindi masyadong lumambot ng gusto, yung parang natuturo, parang nakabalat. Para pag kinapan natin yan, yung huling ilagay natin na gulay,
isasama o makikisabay sa pagkakapalambot niya. Kasi yung mga naunang nilagay natin is umulo na kanina. Tapos sabay takip. Yan. So iiwan mo natin dyan ng 30 minutes. After 30 minutes, ayan, ilagay na natin yung pansit natin. Maraming nabibiling ganyan sa palengke. Masarap pa yan kaysa sa pansit kanto na nabibili natin na instant. Ilagay natin dyan sa ilalim, yung sa may konting tubig. Apalin yung ganyang style para sumabay yung lambot ng panton dyan sa gulay. Kasi kung sa taas natin yung nilagay, malulusaw na yung gulay, hindi ba malambot yung pansit natin. Kaya ilalim natin yan ilalagay. Yan. Tatapunan natin yan at ganyan. Pag dahil malambot na rin yung mga gulay natin, katamtaman na lang siya. Actually, ganyan talaga ang tamang lambot ng gulay. Hindi masyado lambot. Kasi mawawala na yung sustansya ng gulay kapag sobrang luto. Ay, sakto lang yan. Huwag na natin ngayon dapat panyan para hindi masyadong malusaw yung gulay. Pakukuluin lang natin ang kasama na pansit sa ilalim. Tapos kung nakikita niyo parang sabaw sa ilalim, patutuyin natin yan. Kapag natuyo na, siyempre babaliktaran natin. Kasi masusunog sa ilalim yung noodles kapag hindi natin binabaliktad. Kasi ngayon, medyo natuyo-tuyo na siya, oh. Diba? So babalik-baliktaran lang natin ng ganyan na maluto siya. So matatansya rin natin yan kapag luto na yan, kapag medyo wala na yung tubig sa ilalim. Ibig sabihin, nanood na yung lasa sa pansit at saka sa gulay. Patutuin lang natin yan ng konti. At kapag natuyo-tuyo na siya, yun, pwede na siya nun, luto na siya. Pwede natin i-serve. Ayan guys, ganyan yung texture na yan. Muusok-usok pa. So, hindi siya masyadong malambot na naluluso yung noodles. Sakto rin yung gulay. Sakto rin yung karne. Diba? Yan, napaka-perfect niyan guys. Kasi mayroong mga tao ayaw nila sa noodles yung masyado malambot. Pag ganyan na siya, pwede na siyang iawon sa kahirapan. Pwede nang lantakan. Ayan guys, di na makapaghintay yung mga kawatan. Nagugutom na daw sila, kaya isi-serve na natin to sa kanila. Ang sarap nito. Ang bango talaga, ang bango ng amoy niya, nakakagutom. Amoy pa lang, nakakagutom na. Grabe, sarap. Wow, grabe, sarap talaga ng pancit na ta. Okay guys, hanggang sa muli. Bye-bye!